despite sa panahon, dito pa tayo. Naway sa gabi nito, sabay-sabay tayong manolis sa pamamagitan ng ating speaker. And naway ma-appreciate natin yung ating mga tulong na ibibigay natin sa ating angkol. So, sa pasimula, tatawagan na naman natin ang ating mag-opening prayer, ang ating angkol, Technopart Coordinator, na si Bro Ariel. Pwede po kayo dito sa harap, huwag kayo matakot, di ako nangangagat. Hindi ho ako buhaya. Pero, pinakausap ko po si Bryce. Sige ba, lapit po ko dito. Para awa niya na. Sige ba, para po makapag-start na tayo. Magandang gabi. God is good! All the time! Welcome po sa ating first ever for 2025 PFO Face to Face. No? Alam niyo naman to kung bakit ginawa ito. No? Again po, to start with, let's all stand and give praise and thanksgiving to our Lord. As we do the sign of the cross, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, we glorify you. Pinupunin sila sa mga namin. You're the King of Kings, you're the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. Music mo muna. Here I am.
Power of your word, send me, Lord.
whole again, Lord. Mend my broken soul. I offer my life to you, Lord. With all my strength I worship you, and I give my all. Take me as I am yours, so God. Into your arms, and I give you praise. I rejoice in you. To the end of my days, I give my all. You gave your all, worthy as I am. You have died for me, Lord, and now I am free. You're the only reason. Heart rings for joy. I give you back the glory. Lord, mold me and use me. I offer my life to you, Lord. With all my strength I worship you, and I give my all. Take me as I am yours, so God. Into your arms, and I give you praise. I rejoice in you. To the end of my days, I give my all. And I give my all. Take me as I am yours, so God. Into your arms, and I give you praise. I rejoice in you. To the end of my days, I give my all. To the end of my days, I give my all. To the end of my days, I give my all. To you. Yes, pinupulit sinasama namin ng the King of Kings, everything is like Yes, Lord. Puno po ng kasiyahan ng aming mga damdamin dahil alam po namin. So, pagitan ng mga awitin ng paborito, ay nabigyan ko po namin ng kasiyahan. Maraming salamat. Panginoon, we claim that your presence is here with us, Panginoon. Ikaw na rin po nagsabi, kung ang isa o dalawa, ang dalawa ay kakatipon-tipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan nila, Panginoon. And we claim your presence here, Panginoon, sa aming venue na ito, Panginoon. We glorify you, Panginoon. Panginoon, alisin mo po ang lahat ng magiging balakid sa aming gawain ito, Panginoon. Itabot mo po sila sa malayo. Bigyan mo po kami ng peace of mind, knowledge and wisdom upang maunawaan ang lahat po ng iyong ibabahagi sa amin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, alam namin na kasama ka namin. Minamahal mo kami, ginagabayan at pinapatubayan sa aming pang-araw-araw na po, Panginoon. Maraming
Ngayon, Panginoon, tatalakayin namin ang isa sa iyong kautusan. Giving alms, helping other, loving your neighbors, Panginoon. Sa pamagitan po ng aming speaker, alam po namin, ito'y aming mauunawaan. Ito'y bibigyan mo ng kaalaman ang iyong tagbibigay ng mabuting balita sa aming Panginoon. Ganyan din, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid na di ba po nakakarating din sa aming venue. Sila po inyong gabayan, patubayan, patungo po sa mga karating dito sa aming venue na nasa maayos na kalaya ng Panginoon. At tinataas ko rin po sa iyo ang aking mga kapatid na bawat isa dito na nandito sa iyong harapan. Naway kami iyong gabayan, patubayan, bigyan mo rin kami ng knowledge at wisdom upang maunawaan at maisapuso ang lahat ng aming maririnig sa gabi nito, Panginoon. Yes, Lord. At tinataas din namin sa iyo aming mga kapatid na naguguluhan, nahihirap, may mga sakit, lalong-lalong na po yung mga may depression, may anxieties, may stress. Pawiin mo kong lahat ito, Panginoon. Ang sagayin po ay makapamuhay sila ng mga Panginoon. Panginoon, lahat po ng aming dalangin ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng anak na Jesus. As we give back the glory to our Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat yung sa ating music ministry sa pagbibigay buhay sa ating pagpapakuli sa Panginoon. So sa ngayon po, para sa nourishment natin sa ngayon gabi na about helping others. So pakilala po ang ating speaker for tonight. Ang speaker natin ay nag-graduate ng CFP noong July 2003. So halos 22 years na sa CFC. Then naging household head in 2004. 2005 to 2007, GK chapter coordinator. Then 2008 to 2010, GK cluster coordinator. Then 2011 to 2022, Angkop West 2 coordinator for the ESP. So ESP, Education for Sponsorship Program. Then 2022 hanggang sa ngayon, siya po yung West 2 Sector Angkop Coordinator. And ang kanyang may bahay ay si Sis Girna. Ang ating speaker for tonight ay si Bro Larry Subieto. Hindi po. Brother. Hinga. Good evening po sa inyo lahat. Alam niyo po ako'y kinakabahan eh. Sa dami-dami po ng aking pinuntahan, kapag ako'y nagtoto, makakarating ako ng Bisaya. Ako hindi kinakabahan, pero dito sa inyo, dito ako'y kinakabahan. Ewan ko po kung bakit.
ko po alam na kung paano ko mag-uumpisa. Anyway, so muli po, magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat po sa pagpapanglang niyo sa amin na para po sa amin po tahunan AGW po at talagang napakabuti po natin ng ating Panginoon at tayo dinala sa itong mga gawain. But then again, so our topic for tonight is helping others. Ikaw ang may kinakabahan niyo, makamit niyo ang palakpahan. Kaya, pagpulos ko na. Para mawala ka pa. Anyway po, helping others. So, ito po kasi ang ating topic ngayon, alam niyo naman po, pagdating dito sa mga panahon na ganitong AGW, yung ating sumasabi nito, ay nakikita nyo na naman po yung mga coordinator with regards po sa ating pong mga handbook. Ito po yung pong mga coordinator ng itong chapter. But then, so we start po, itong ating pong pagbibigay ng ganitong klase ng palayan, ay nag-start po tayo noong last 2022. Last 2022, ang ating pong topic is share your blessing. Share your blessing. Followed by 2023, giving is a gift. If I'm not mistaken, talaga first time po talaga, dito po na nagbigay kami ng ganito. Then, last year, benefits of the cheerful giver. So, yan po yung update natin po ng 2024. Now, we go back to our topic, helping others. Alam niyo naman po, pag sinabi natin helping others, alam na natin yun, but every one of us ay kailangan natin tumulong. At hindi na, tawag dito, hindi na bago sa ating mga Pilipino, na tayo ay lubhang matulungin. But in our community, especially itong binigay sa ating community ito, ang napakamagandang community na talagang nakikita ko at nasamahan ko na lahat ng ito ay tinutulong sa atin. We are blessed here, na tayo ay pinagkalooban ang pagkakataon ng ating Panginoon na tumulong sa iba. Sabi nga po, God calls Christian to put themselves out for others. God's command to His people to help others, care the poor, imitate His generosity, and take a posture of self-sacrifice. So, ibig sabihin pala, ito talaga natin pagtulong sa ating kapwa is a command. Ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos, iniuutos sa atin ng ating Panginoon Diyos na tumulong tayo sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap yung sinasabi. But then, kung titignan ninyo lahat ng mga scriptures, na nung ang ating Panginoong Jesus ay nalilito sa lupa, kung siya nabubuhay pa, lahat ng kasama niya ay yung mahihirap. Wala siyang ginawa kundi tumulong sa mga may sakit, magpagaling na may sakit, So, tumulong sa mga nangangailangan at yun ang naging kanyang ministry, isa sa mga ministry ng ating Panginoon Diyos. So, since itong helping others, itong topic natin, command, ibig sabihin, ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. So, kaya every one of us, we know to ourselves, na tayo ay talagang tumutulong sa ating kapwa. But then again, even out of the community, nakikita natin naman na nagtutulungan din, lalo-lalo na ng mga bayanihan, ng mga sakulat, at then again, ito ay para lamang sa ating po mga dedikasyon. Because pagtulong sa kapwa, pwede natin mag-ministry. Ministry. Pag tayo naging kagaya mo natin dito sa ating community, it becomes a ministry. Kasi meron tayo mga tinutulungan. At everyone sa atin, tinawagan tayo ng ating mga kapatid,
ay tayo ay tumutulog at tumutulog. And it becomes a higher places. So pwede po itong mataas na pagsamba, no, sa ating pong Panginoon. Yung pagtulong natin sa ating kapwa ay isa rin po sa magandang gagawin na pagsamba na hindi lang natin nalalaman. Because all the blessings that we receive, if we help others, no? Sabi nga, hindi mababawasan ang ating blessings kung hindi mo rin babawasan yung iyong binibigay sa atin. Now, tonight is I gave you a 7 principles in helping others. So 7 principles for helping others. Number 1 is caring for the weak. Caring for the weak. God's command us to care the weak. The all-powerful creator of the universe sees every need and watches over every single vulnerable persons on the earth. One of the powerful ways that God show care for the disadvantaged is by making it priority for His people to help them. So, ibig sabihin, talagang ikinukuman sa atin ng ating Panginoon, no? Na hindi lang natin basta ginagawa, hindi lang dapat nasa puso natin, no? Na dapat tayong tumulong. At ibinibigay, iniuutos sa atin. Hindi lang basta ito gawain o hindi lang ito pakitang tao na tayo tumutulong. This is one of the ministry na binibigay sa atin, like I said earlier, that our God command us to help others. You know, napakaswerte po natin, ano? Kasi dito sa ating community, there's a lot of teaching, no? And that's a lot of teaching na natin natutunan, tinuturo pa sa atin na ito palang magiging pagtulong natin sa ating kapwa, ito ay nagiging daan upang siya ay ating sabayan. Sabi nga po, for there will never cease to be poor in the land. Therefore, I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. Deuteronomy 10. So, kailangan natin ibigay, no? Pagbukas tayo ng ating palad. Kasi po, sabi na natin, once na tayo tumatanggap ng ating mga biyaya, no? Yan ay isa sa mga napakaswerteng biyaya na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi ginawa tayong daluyan. Ginamit tayo, no? Sinus tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating community na maging daluyan ng kanyang pagpapala. No? So, mas masarap yung dinadaluyan ka ng iyong pagpapala. Bakit? Sa lahat ng ating tinatanggap, no? Ay saan ba nagmumula? That all our blessings that we receive every day, nakita-kita naman natin sa ating mga sarili at sa ating mga mukha, especially sa inyo, na you are, lahat po ay nagsasabi at nakikita ko na you are receiving a blessings every day. Amen po ba? Amen. Dahil pagka hindi po sinabi sa akin, kahit hindi nyo po kasama sa household, ay nakikita ko, napapansin ko, that every day that kayo nagpe-pray, Lord, maraming salamat po to all the blessings that we receive every day and to the answered prayer. No po? So, lang ibig sabihin, ibinibigay na sa atin ang biyaya. Napakapalad natin. Ibinibigay na yung biyaya, gagamitin lang natin, lalo yan. Kasi, pag hindi natin ginamit yung mga biyayang yon at in-impact natin sa sarili natin, hindi na masyadong madadagdagan yun. Depende, no? Sa panahon ngayon, yung mga pinag-uusapan. So, wag natin puntahan doon. Talagang mag-i-impact sa iyo. But then again, kung nakikita mo naman na maraming nangangailangan at itinuturo na sa iyo kung siyo tutulungan, ay dapat natin tumulan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabi nga po, the righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. Proverbs 29:7. The righteous
care about the justice for the poor is a person. No? To follow that righteousness, just think themselves, they pay attention to the struggles of the poor, vulnerable, that fairness and compassion may be disadvantaged, but not mistreated. But the wicked have no such concern. On the other hand, the people described to weak as selfish, independent, they ignore the needs of others and focus on themselves. No, yun po yung sinasabi ko na anything na meron po tayo ngayon, no? Na yan po lahat ay nanggaling sa ating Panginoon. Tingnan nyo naman sa ating kapaligiran ngayon. Yung mga nagtatamasa na talaga namang hindi na dapat itulong o dapat sa ibang tao ay para doon ay sinasarili. Kaya anong nangyayari? Nisigil din po yan pagdating ng panahon. Sabi nga, humarap tayo sa ating Panginoon, ay yun po ay ating po itatanong sa atin. Whatever na wala na naka-experience doon, pag sinasabi natin na we believe, yun ang ating tatanungin sa atin ng Panginoon. Sabi nga po, imitating generous Christian. Ito po yung pangalawa. Sabi nga po, one of the way that God show us how to generous in giving as examples generous. So marami pong bagay. So we are now in our scholars. No? Sabi nga po natin, not only sa mga bagay, but sabi nga dito sa ating example, no? But Moses' hand were heavy, and they took a stone, but put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed with his hands, the hand on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until going down of the sun. Exodus 7. Bakit po naging ganyan ang sample? So everybody know, no? Alam po natin lahat na meron tayong mga scholars, no? At alam po natin na yan, mga batang yan ay ating pong profile at nakita natin na sila po ay karapat-dapat natin tulungan. Pag hindi po kakayanin ng isa yan, so kaya nga po sinabi dito, yung pong sinalakay ang mga Israelita, ng mga tulisan, ng mga panahon ni Moises, natatalo po sila, naglalaban, nung habang sila ay naglalaban, ay sila ay natatalo. But nanalangin si Moses sa ating Panginoon na sinasabi siya tulungan at binigyan siya ng tutos, habang itinataas mo ang iyong mga kamay, ay kayo ay magtatagumpay. So kaya po, gumawa ng paraan yung ating po si Yuel at si Aaron. But sinasabi nga po natin, hindi po kaya ng isa lang, no? Hindi po natin kaya isa lang ang ating tulungan ng ating po mga scholars. Kaya nga po tayo nandito, kaya nga po nilunsan ito, itong ating sponsorship program para po sa ating mga estudyante. At yun po yung mga pinili natin para po siya itulungan. So ngayon, sa dami po natin, no, nakita niyo naman po ang nagiging beneficial at result ng ating po mga tinulungan. So by this time, so we had almost 100 scholars na ang kasalukuyan, no? Together with the graduate na rin. So just imagine, I will show you for the last slide, no? Na yung po nga nag-graduate na at ano nga po ba sila. At plus ito po ating po mga bata ng ating tinutulungan dahil tayo ay kaya narin ito at inulunsan natin ng ganito mga panayam para po sa ating mga scholars. Para po itong mga bata nito ay makamit nila sa pamagitan ng tulong. So sa madalit sabi, kung tutulungan natin itong mga bata na to, ay siya yung magiging kapalit natin at magiging maayos ang buhay at sisiguraduhin natin na sila ay magtatagumpay. Kagaya tulong Yuel at Aaron. Second,
Sabi po sa isang sample pa, we meet Tabitha, also called Dorcas, a woman known for her good works and acts of charity. Her life is a radiance, kindness, service, and love for others. When she dies, the community mourns deeply, not because she was wealthy or powerful, but because her life is overthrown in goodness. From Acts 9:36-42. Si Tabitha po, according to the scriptures, siya po ay napakamatulungin. Isa po siyang, hindi naman sinasabi kung siya may asawa, wala. Basta siya po isang lady, isang woman na napakatulungin. At wala po siyang ginawa, ang naging ministeryo po niya ay tumulong. Naging ministeryo po niya ay tumulong. At siya po ay nagkasakit at namatay. But that time, when Peter Apostle ay nandun po, after her sudden death, the widows she had helped and sent to the Apostle Peter, prayed and miraculously raised, she brought her from the dead. Yun po yung nangyari. At nagpatuloy ang pagtulong ng ating pong karakter na si Tabitha sa kanilang lugar. At lahat ng kanilang mga tinulungan, according to the scriptures, kung kanilang karating lugar at karating pa, ay naging maayos at maganda ang pagtutulungan. Naging maganda ang kanilang pagsasamahan sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Just imagine, na binibigay sa atin, napakapalan nga natin, sinasabi ko, na binibigay sa atin yung ganitong klase, dapat maging laluyan tayo ng biyaya galing sa ating Panginoon. Alam niyo po, for my experience sa amin pong ministry dito po sa ano. Ako po ay nagulat dito po sa entrada, nung pinakilala ako. So natuto po pala lahat ng trio aming 20 years na higit in service in Angkor. Nag-start po kami ng GK, so alam mo nandun din kayo. Tapos ng GK, naging sa Sibol, naging Angkor, tapos nag-start po yung mga scholars natin. At din now, nandito kami. To helping others and to monitor that all our scholars, nandito po tayo mga bata. So, pagtulong namin, kaya alam niyo po, may isa po ito nagbibigay ng blessing sa atin. Alam niyo po, nung ako po ay nag-umpisang tawag dito, mapunta sa GK. So sabi ko po noong una, ating po dating sector head, may AG na. Sabi po sa kanila, wala ho kami itutulong. So, hindi naman brother kailangan ng tulong. Ang kailangan namin ay ikaw yung presence mo. Kaya po sinabi dito, the blessedness of you. So, binigay po namin yung talent namin, yung asawa, yung time namin, binigay namin. Kasi nga po, wala po naman kami pambigay na. So, because ako po, nung mga panahon na yun, nag-start kami, kaya po isang hamak na mekaniko. Alam niyo naman po, kita ng mekaniko, no? So, talagang medyo isakto lang, may tatlo ako na. No? At nag-apat pa, kaya lang, kumanaw yung isa. So, for every time that we accepting, every time na accepting, tawag dito yung ministry, yung ating pong tawag dito yung calling sa atin, bilang isang coordinator, yung service po natin. Alam niyo, masasabi ko, we are blessed, kaming mag-asawa. Kasi, sa tuwing ma-accept ako, naging household din ako. Ako po yung naging officer in charge ng aming service. Tapos po ako yung nalipat sa angkuha sa GK. For every accept mo, okay na po promote, kaya ako ito. So, napupromote po ako. Promote. Hanggang sa naging tatanggap, naging cluster, naging ano. At
maniwala ako kay Chindy, sa katatanggap po namin, for every time na may makakatapos ng ating mga scholars, yung po mga anak ko ay nagtatapos. No? So, alam nyo, ang aming pong buhay, ang aming pong mag-asawa, yung pinagpin ko ng blessedness of binigay namin yung oras namin. Napagtapos po namin yung aming yung tatlo po sila, tapos lahat. No? Hindi ako nagtulungan. So, talagang nagtapos na. Isang araw, sabi po ng aming anak na lalaki, siya daw may mag-aaral rin. Okay, talaga papawising ka ng di oras na po. So madalit sa amin nag-aaral. Pinagbigyan, nag-aaral. Siyempre, dahil yung kumuha ng panibagong kurso, kailangan din ng marami pang bayan. Ako, maniwala kay Chindy, ako po hindi ko pinangarap kung ano mo yung meron ako sa posisyon ko sa aking trabaho. Hindi ko po talaga wala ako sa pinunya na maging namin pangarap o dumating ng Desiderio sa amin. Tapos yung pangalawa, ganun din. Nakagraduate, sabi daw may mag-aaral din para yung kuya niya. Talaga naman. So, napakaswerte po. Tapos padami po ng padami yung scholars. No? Natin, no? Sa West 2. Makatapos po yung isa, sabi po ng punso, bakit sila naang? May mag-aaral din. Ayun, tapos ang buhay. So, nakatapos naman po lahat. Yung aking panganak. No? Salamat po sa pangalang ng namin. So, sabi naman sa blessed of feeding. No? So, napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya ako po pinibigay sa dito sample na to, na sinasabi ko. Wala po talaga lahat po yung pinadaan lang sa amin. Kumbaga, pinadaan, kagaya po ng sample. Yung pong mga publication ng mga scholar natin, yung mga alawas, pinadaan lang sa amin yun. Tapos, pupunta po yan kaagad dun sa mga scholars. Tapos, pag hindi pa tumating ka kaagad, binigyan mo yung isa, kailangan bigyan mo rin yung 10. So, sino mag-aapono? So, yun po yung ano. Kaya nga po sabi dito, it's more blessed, no? To give than to receive. This truth endures in our hearts and mind, even a secular culture, because it is so self-evidently true. Why it seems unexpected when God speaks, our hearts to give and we diligently experience the satisfaction of become more conformed to the image of Christ who gave Himself for us. So, kita niyo po, ano? Sabi nga po, it's better than to give than to receive. So, lahat po yan sinasabi natin sa ating sarili, mas maganda yung ako yung nagbibigay. No, isa naman ako yung bibigyan. So, pero, siyempre, ang kaibahan lang mo, na tayo yung humihingi rin sa ating Panginoon Diyos. At lagi natin yung tinatandaan, lagi natin nare-receive, at lagi mo sinasabi sa sarili ko. Lahat ng blessings na ating ibibigay sa atin ay tamang-tama lamang rin sa pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kasi, hindi mo naman madadala yung iyong lahat ng iyon. Kaya dapat i-invest mo lang. Hindi na yung araw-araw ay ikaw ay tumatanggap at araw-araw ikaw ay nakakatulong. Sabi nga po, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it's more blessed to give than to receive. Po. So malinaw, no? So pinakikita po sa atin, no? Inukuman na ng ating Panginoon sa atin, ipinakikita na sa atin yung sample, magtiwala tayo sa Kanya. Na lahat ng bagay lang yan ay talaga makakamta natin. No? At yan po ay patuloy na magbibigay ng biyaya sa atin. No? So, napakaswerte, no? Na tayo ay ginagamit ng ganito. But then again, sabi nga po, let us not become weary in doing good. Huwag tayong mag-worry, no? So, sa paggawa ng magagandang bagay, kasi don't give up on kindness.
righteousness, for at a proper time, we will reap a harvest and we do not give up. It's a reminder that God sees your effort and in His timing, blessing, grow, on rewards will follow. So malinaw, no? Sinasabi po ng ating Panginoon, yung pong blessings is to follow. Huwag natin hintayin. Kapag tayo tumulong today, bukas ni meron na. Pero ang totoo nun, meron naman talaga ibinibigay. Nasa sa atin na. Hindi lang natin napapansin. Baka yung nauna ibinigay sa atin at tinatamasa natin. So ngayon mo ibigay. Hindi yung i-receive mo na ngayon, kung isipin. Kaya nga po lagi kong sinasabi, the best thing is yet to come. So kung natin isipin na tayo tumulong, huwag natin kwentahin na tayo tumulong. Alam niyo po, nung una pinakwenta ko yung pagtulong sa akin sa eskola, wala na naman tayong gasolina. Pumunta pa sa mag-add ka pa ng allowance, kung ano po nung eskola natin. Wala pa po masyado yung cellphone. Wala po pumuntahan yung mga bahay. At ang mabigat po nito, ng mga panahon na yun, dalawa na po kami mag-asawa sa West. Wala pong iba. Mabuti nga po ngayon, meron ng mga katulong kami, meron ng yung PIT, yung mga coordinators dito. So yung mga naging coordinators niya na nakikita ko dito na napakadami po. No? Pero nung araw, pupunta nyo po isa-isa. No? Kami po yung nagbibigay. No? Kaya nga po dahil kong pinapagin. Naamin po ako dahil nahihirapan ng mga panahon ngayon. Kasi inisip ko, gasolina, papasok, gasolina, papasok. Tapos, pagdating ng linggo, yung gasolina ko, kakainin mo na punta din sana sa mga bata. Tapos pagkainin mo. Pero, sabi nga po ng asawa ko, nandiyan na yan. Sino magbibigay? So, wala po talaga. So, kaya po alam nyo, yung pong blessing na yan, na pinapagin ko, talaga po yung blessing talaga ibinibigay ko sa akin. So, sabi nga po dito, pag umani ka, huwag mong kalimutan. No? Magbahagi. No? Magbahagi. No? Sa mga nangangailangan. At ikaw ay lalo pagpapalain doon. At rewards will follow. Hindi nakikita talaga yung follow. Ano nga po yung naging follow kung sa aking mga anak? Alam niyo po, yung aking po mga anak, maniwala po kayo sa inyo. Yung pong rewards na aking tinatanggap po natin. Ito may sinishare ko lang po sa inyo. Hindi ko po ito pinagmamalaki. At being a father, siyempre, proud. So, being a parent, proud. So, yung po aming panganay ay isa pong doktor. Yung po aming pangalawa, ano ba, gusto mo na address na yan? Ano ba yung pangalawa? Senator. Yung pangalawa namin ng doktor. Yung po pangalawa, gusto mo na namin. Yung pangalapin po namin pagbunso, katatapos lang po namin para examen. So, kaya masasabi ko sa inyo, rewards will follow. No, hindi po namin iisipin yun. No, sa 20 years na higit na pagsisimpi natin sa angko, na kami pumunta, talagang may absent din, may absent doon. May mo matatanggap na alis din. So, patuloy na nag-serve. No? Kaya po, hindi po kami nag-tire, kami nag-tire sa pagpapilingkod. Hindi namin inisip. No? Pero noong una, nag-iisip ko. Pero nung tumating yung panahon na yung mga sunod-sunod na tumatapin ng scholar, may nakakagraduate na, yung first na nakakagraduate namin. So, I'm very, very happy because yung po, mas nauna pang tumagraduate ng college yung ating isang scholar. Isa sa mga sabi nga po, nothing to do what is right. The more we do what right, especially in helping others, the more we love to do what is right. Our good Lord loves to teach us to love, to do good, reflecting His character. Through obedience, we are drawn closer to Christ and reflect His glory. No, malinaw po, malinaw, it means more than just
obeying rules, no? It's about having a genuine desire, joy in choosing God, goodness, fairness and truth, and his heart never difference between I am the mind and because our duty is to obey God. So, malinaw po yung binabanggit, sinasabi po sa atin, nagre-reflect po yun sa ating po araw. Nagre-reflect din po kasi po gusto ng ating Panginoon, tayo po yung kaya po sinasabi na tayo po bilas dito sa community ay laki. Kasi po tayo po yung nagiging kamukha, kumbaga, dahil pinadadaan sa atin yung mga blessings, tayo yung tumutulong sa kanila. So, ang Diyos ay tayo nagiging representative na dito sa atin. Kaya mo, katuloy, lagi namin sinasabi, patuloy natin tumulong, patuloy tayo tumulong. At kaya hindi lang gano'n. Sabi ko, wag lang kayo mag-isip, no? Ano ba yung kapalit? No? Kaya nga po, tumingin mo sa akin, like I said earlier, the best thing is yet to come. Sabi nga po, Luke 10, 27-28. Love the Lord, your God, with your heart, with all your soul, and with all your strength, with all your mind, love your neighbor as yourself. Do this, you will live. So sabi nga po, bakit ka ba napunta bigla sa neighbors? No? Sabi nga po. So, bakit ka ba? So, kasi sinasabi dito sa atin, no? May mga sample din po tayo dito na ipakikita, na nakikita natin, natarama natin. No? Yung helping neighbors, mahalin natin yung ating kapitbahay. Nasa 10 po, nasa 10 commandments, yung love your neighbors. Sabi nga po, mas mabuti mahalin mo ang iyong kapitbahay than your relatives na malayo naman sa'yo. No? Dahil in case of emergency, walang ibang tutulong sa inyo kundi ang kapitbahay. So kaya po sinasabi natin, hindi naman sinasabi na mas mahalin mo dahil nga lang alapit mo. Sabi nga namin, meron nga ito kami, nagtatawa na kami minsan, yung isa namin pinuntahan. Sabi namin, tulungan mo. Sabi nga, let's say, Magtasyo. Magtasyo, tulungan mo si Magtasyo, maglinis ng tricycle. Sabi niya, para maayos na mabilis. Ikaw din, sige ka, pag nanarap yung asawa mo, sino ang tatawagin mo? Siyempre, si Magtasyo pa rin. So, hindi natapos yung tricycle ng tanganak mamayang gabi. Ayaw mo na kung saan ka punutin. Di ba? So, dapat na your neighbors. Sabi nga, mahalin natin yung ating kapitbahay. Yung ating mga kapit. Kasi, yun nga po yung merong tumulong sa ating in case of emergency. Kasi yung kapitbahay mo, ayaw ka mag-anak mo, kapatid mo. No, nasa Maynila naman, nandito tayo sa Santa Rosa. Na makatulong ka kaagad. No? So, kailangan natin mahalin at tumulong sa ating kapitbahay. Sabi nga ba dito, imitating God's helpfulness. Talaga nga po, kinakabahan pa rin. Hindi maubos-ubos sa mga ko. Alam niyo po, ay talagang ang dahil ko pinuntahan, pero hindi po ako kinabahan. Pero ngayon po, kasi one of the reasons that God wants us to help others, that He Himself is a helper. In Exodus 18:4, Moses named his son Eliezer, which in Hebrew means God is my helper. This chance to be like God, the ultimate helper. So, di po ba pinapakita sa atin, ang Panginoon Diyos, ginagawa tayo sa ginagawa tayo ginagawa tayo kasangkapan. Ginagawa tayo kasangkapan. Kasi nakikita, sinasabi ng ating Panginoon na siya ay talagang siya yung nag-helper talaga siya. Talagang wala siyang ginagawa kundi tumulong, lahat din again, sabi nga po dito nila, God's helpfulness is basically about reflecting character, being generous, compassionate, and ready to lend hand the way He does. So,
i-lay down natin, ipakita natin sa kanila. Here's a pure, no? And good place and living expander of it. Living out God is holiness, helping others, reflecting God's heart. No? So pinakikita, napakaswerte ng mga CFC. No? Kasi isipin nyo, tinatawag tayo dito ng ating Panginoon Diyos. At tayo ay ginagamit na sangkalan upang tayo ay maging kawangis. No? Sabi nga Diyos, kasangkapan. No? Paano nga ba bilang kasangkapan? In the same way, let your light shine before others. Oh, kita nyo na. Let your light shine. Sabihin, tayo, no? Magiging shine, before others, no? That they may see the good deeds and glorify the Father in heaven. Matthew 5:16. So sinasabi, no? So tayo muna yung iaangat ng ating Panginoon Diyos bilang tayo yung ginawa niya kasangkapan upang makatulong tayo sa ating kapwa at yung kanyang mga pinararating na para doon sa mga tinutulungan natin ay yun na ginawa tayong kasangkapan. Ngayon, sino nga ba ang magbabayad ng mga tinulong natin? Let's say yung utang. Sino magbabayad ng utang? Sino magbabayad ng tinulungan natin? Of course, ang unang magbabayad niya na yung ating tinulungan. No? But, sinasabi ng ating Panginoon, no? If yung tinulungan mo ay walang kakayanan na magbalik sa iyo, siya ang magbabalik sa atin. No, malinaw na malinaw. No? Hindi nga kaya magbalik eh. Ayaw ng Panginoon Diyos na meron tayo, may utang siya sa atin, no? Sa mga kagaya natin na mga tumutulong. Ayaw niya na may utang. Because ang Diyos na siya lahat ng nilikha. Siya yung mayaman, siya lahat. So lahat yan ibibigay. Sabi nga, kanina, earlier, may timing. Tinataymingan kung kailan nyo kailangan. Alam nyo pa, meron pa akong isang kwento. Na timing. No? Gusto yung timing. Alam niyo po, nung ako po ay akin pong mga anak ko, nag-decide po kami yung aming mga anak na gusta. Kasi po, nagbigay po kami nun ng June po yun eh. Nagbigay po kami mga allowance. Tapos, hindi po namin alam, pinag-isan kay pasok na. Alam niyo po, wala, nagkataon nun na ang may trabaho, ang pinasukan ko nila sa at ang may trabaho lang ako sa system. Sabi ko nung umuwi na kami, nakapagbigay na kami ng isip yung story. Sabi ng aking kasama, siya na yung mangungutang sa sabi ko naman, teka muna, magbayaran din. Tayo mangingiram sa kapatid ko. Babayaran din. So wala naman tayo pang babayad. Tatlo yung anak ko. Yung ganyan, depende. So nag-decide po kami na start. Sabi namin, sige, pag sa bahay pagkakain, sabi ko, ako nakakausap. I-start muna sila. So, sa madaling siya, nakakain na kami. Oras ng tawagin ang aming mga anak para sabihin, i-stop lang yun. Alam niyo po, ang asawa ko ay kinausap. Ang sa akin. Hintay na lang natin yung Luis. Muna natin sabihin para magpapalala. Ako naman po, nalilinaw. Since nasa CFC, nasa yun yung ating sangkalan. Yun ang ating gawin. Alam niyo po, Lunis na. Ako po ay walang trabaho, ilan ko po ang asawa sa hospital, sa St. James po siya sa hospital. Tapos pagdating ko dito, ako ay maghahanap naman ng trabaho, dumako din sa Balibago. Since na maaga pa, ako ay dumangan sa Balibago Church ng malaki. Si Jer. Alam niyo po mga kapatid kami nagdasal, inausap ko yung Diyos. Of course. No,
was Lord. No? Totoo po yun, talagang kinausap ko siya. Masinsinan. Parang hindi ko kaya. Masasabi ko, dahil wala talaga ako. Pero hindi ko kaya gusto ko makakala. So, talagang siguro mga 30 minutes ako na yung pagpuno ng usap ko. Hindi naman nasagot. Hindi naman nakinig. Lord, umibig ka naman. Di ba? Ang hirap mag-uusap lang hindi nainig yung kausap. So ngayon, maniwala po kayo sa hindi na tapos po yung aking pagdadasal. Ako po yung bumiyakin na mag-aalap po ako ng trabaho. Sa pagbiyahe ko po, kapapasok ko pa lamang po ng expressway, nagdin po yung telepono. Ilasakin ko sa akin, nung sumagot ako. Sabi ko, hey, good morning. Maano ba ako mataknay pa? Pero kilala ko po yung tumatay. Alam niyo po sabi sa akin, ay, good morning, Sir Lani. Pumunta na po kayo dito sa opisina. May perma na po yung inyong check-in. Yun po yung last day mo. Okay ba? Ay, daming pera. Ay, ba? Okay, thank you, Lord. Hindi na naman ba? Answer, prayer. Sabi nga natin. Alam niyo, pwede pa ako sumasabit na Susana Heights. Tumawag naman po yung asawa ko. Sabi ko, susurprise ko. Ako po na-surprise. Sabi ko ng asawa ko, nag-grant yung loan ko. Isipin niyo po yung tatlo, lahat nasa college. Binayaran mo namin, sobra pa. Sisiglit dito ba? Diba? So, sabi natin, yan po yung true story. May wala po pinamit ko sa inyo para mawala ko yung papa ko. So, yung totoo po yun. Yung po yung naranasan namin mag-asawa. Talaga po, napakahirap ng buhay ko. Sabi nga po, every good and perfect gift comes from God. Malinaw po yun, ano? So perfect ang ibinibigay sa atin. Hindi po yung dinadaan sa rush, no? Gusto natin, tumulong tayo, sasabihan na natin, Lord, yung kapalit. Hindi. So they have planned. Pinaplano ng ating Panginoon Diyos. At even siya, ay nagpakumbaba, di ba? At sabi nga po dito sa sample na ito, for you know the ways of our Lord Jesus Christ, that through He was rich, yet for the sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich. So, 2 Corinthians. So, malinaw po, sinasabi din yan na, for you the grace of our Lord Jesus, He was rich, yet she become poor, but the poverty might become rich. So, even us, even yung ating mga tinutulungan, no? Sa tingin natin ay sila ay magtatagumpay, talagang magtatagumpay. At they have become rich. Because malinaw na malinaw doon na sinasabi ng ating Panginoon na itataas tayo yung lahat ng mundo. Through He was rich, Jesus excited, knowing heaven, full the power on the throne. So binibigay po sa atin ng Panginoon Diyos. No? Even, kaya nga po nakamalitan, yung sample na yung corona, dapat talaga yan, pero pag-dinagin, nandiyan naman siya, no? At sila ay bumaba rito. Pwede naman niya sabihin dun sa sabi nga sa mga scriptures, pwede naman sabihin ng ating Panginoon Yesu Cristo na hindi na siya lang yung magtanong ng dyan, yung mamatay, hindi siya magpakasakit, pag-dinagin, namuhay siya, nakapares natin dito sa mundo. Sabi nga po, the holiness of helpfulness. Nakaka-holy yun pala to. So, subukan natin, tingnan natin. Helping others isn't just good thing to do. It's a holy thing to do. This means that helping others is one of the way that God sets apart His church in the world. Christians are meant to separate themselves from the spirit of this age by refusing to be like selfish lives and instead serving others. Yan, sabi nga. Sabi nga po, in a holiness, in a capture of helping others, is the idea that other isn't just a nice and a second. When we serve, assist, and support others, we're reflecting God's character, acting the way the honors He ways. The top of the holiness being is apart. Sabi nga po dito,
meant intentionally, living in a good that elevates God. Helpfulness is the active love and action. So yung pagtulong natin, no, pinakikita natin ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating pagtulong, yung ating kilos, yung ating paggawa. With the skills or resources, no, combined, we help others from the heart, aligned to the helping and practical and worship emotion. Some of ways that express and memorable ways, yan po, nagkakameron siya ng memorable, no? But always said, sabi nga po, believers are new creations. Christ got masterpiece, not for the salvation himself, but fulfill the good deeds, and has already planned for the accomplishment. So sinasabi, no, ng ating Panginoon, meron siyang plano sa atin na dapat i-accomplish. Yun yung binabanggit ko, no, na sinasabi ko kanina, na meron siyang plano, dapat tayong i-accomplish na yun. So yung mga ginagawa natin, yung mga tinulong natin, ayaw niya magkautang. So dapat yan, yung plano niya, i-accomplish na lahat yan, ibabalik niya sa atin lahat yan ng siksik, liglig, umaapaw. At kung ano nga, sabi nga, kung ano yung binigay mo, yun yung sukatan at takal na pabibigay din sa'yo. Kaya dapat, bigay natin yan. All they ask was, but should continue to remember the truth, that everything I have been eager to do, all, nation, sabi nga po, God is not unjust. He will not forget your work and love. You have to show Him the help His people and continue to help them. So sabi nga, sinabi ng bagay ko kanina, hindi tayo malilimutan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang, ang nangyayari minsan, no? So hindi naman ako ito my own opinion. Masyado natin minamadali ang ating Panginoon Diyos. Na ibalik sa atin yung ating mga tinulong. Huwag po natin tingnan yung ating mga naitulong. At tingnan natin kung paano maging masaya yung ating tinulungan. Dahil siya po yung magbibigay ng ligaya, isipin nyo. Pag nakita niyo siya masaya, dapat masaya ka na rin, kaya natulungan mo siya. Alam nyo, marami nga nagsasabi, binagtanong na sa amin nung nakaraan yung ganito ako, sabi niya. Paano naman daw yung namamanimos sa yung tumutok sa kotse daw? Sabi niya, hindi dapat daw pagtulungan kung hindi. Sabi ko, dapat tulungan. Nahingi na nga Tapos sabi niya, ayaw pang bigyan. Sagot mo naman sa akin pamala daw na sindikato. Sabi ko, brother, magkano ba ibibigay mo? 5 piso. Makakarating pa ba sa sindikato yung 5 piso na yun? Hindi naman nakakapot yun. Diba? So ngayon, sasabihin na sinabi niya sa dapat nagtatrabaho. Diba? Tingnan niyo yung eksaktong kalagayan ng mga nandun sa kanila. Sabi nila, ang lalakas na dapat magtrabaho. Yes, dapat magtrabaho. Ngayon, pwede daw maglaba, pwede magganito. Ang tanong, yung itsura na yun, kukunin mo pa maglabas na yun. Of course not. Diba? Siyempre hindi mo siya kilala Ba't mo kukunin? No. So, kung kukunin sa'yo, dalawa mo na lang. Huwag mo lang pag-isipan na dapat magtrabaho, dapat maglaba. Hindi nga nag-aaral hindi nga wala nga mapuntahan Hindi nga alam kung anong gagawin Kaya nga natutunan nila humingi na lang kahit pa 5 piso. No? So, kaya sinasabi natin, tumigil sa pagtulong. No? Yun na yung reward doon, nasa sa atin, ibibigay sa atin at ibabalik sa atin ng ating So, sabi nga po, uy, number 7 na pala. Mawala na yung kaba ko, number 7. The wickedness of selfishness. Kaya, meron pala nun. Sabi nga dito, nakita niyo yung drawing. No? Sabi ng drawing, baliktad. Alam niyo, sabi nga diyan, no? This is the other side. Other side of each more blessed to give than to receive. It is cursed thing that acceptlessly at another expense God's graciously warned us against walking down the path which consume those who take. So, malinaw, kumbaga opposite daw nung kabila. Kaya lang natin binabanggit natin, titignan din yun.
Sabi nga na, isa, bibiruan din kami. Actually, ang kabiruan ko, mga kasama natin sa music. Sabi ko, sa dinami-dami namin sinabi na, na gusto ko yung matutong kumanta at tumutog ng gitara. Kaya na, hindi binigay sa akin. So, opposite na sinasabi natin, hindi yun ang para sa'yo. But, it's better na than to you. Hindi yung puro kakabin, no? Kumbaga lahat ng blessing itinabi mo na. Paano ka papalitan ng ating Panginoon ng blessing kung itinatabi mo? So dapat yun, pinabigay, pinadaan sa'yo, sumobra na sa'yo, magtumulong ka na ng kahit pa. So, sabi nga po, when you receive God's blessing, ngunit hindi ka na mahagi sa iyong kapwa, baka hindi na makulit yung mga blessings na yan. Tingnan niyo yung nangyari ngayon sa mga kontrobersya. Maraming napinsala, maraming tao, nakita niyo rin. Hindi po ako namumulit. It's tapat lang po sa exam. Alam niyo, God's, ano po yung way na rin siguro. Continue lang. Isipin niyo yung mga anak ng mga pinakita nila, nag-vlog sila. Yung pala yung mga naging way para sila yung mga way. Nakita yung kanilang Rolls Royce na may payong, hindi natin pala alam na yung pala yung pinigay sa atin ng problema. So, ibig sabihin, sumobra na. Sumobra na yung napunta sa kanila, hindi pa marunong. Marami pang na-apektuhan. But anyway, that's not the our concern. So, sabi nga po dito, we are lucky our community, meron tayong mga programa na tumutulong sa ating mga kapwa. Kaya, pagtulong natin sa mga batang gusto mag-aral, pero walang kakayanan, inilang tayo ng ating Panginoon para tulungan siya. Sabi nga po dito, do not withhold, no? Kung pinapanggit ko kayo, do not withhold goods from those who it's due when it's your power up. So, kailangan po natin, no? Pag kami lumapit sa atin, alam niyo mo minsan, nakita ko yung meron mo nakita na humihingi ng tulong. So, hindi ko po alam kung ano yung humihingi ng tulong, pero ang pagkaintindi ko, kailangan yan. No? Sabihin natin, hindi ko alam kung pera, kasi hindi ko po alam. No? Basta ang narinig ko lang po ay, hayaan mo sister, ipagdarasal kita. Teka muna, hindi yun ang kailangan ko. Kaya bakit lumapit siya? Nagdasal din ako. Nagdasal din ako, tinuro ka. Pero bakit di magdadasal mo rin ako? Diba, ang lapo mo. Diba, hirap mo. So, alam nyo, kung mga humihingi ng tulong, nagdadasal yan. Diba, parang may nananalangin, parang ako, nananalangin ako. So, binigay sa akin, ibigay natin mga lahat. Pero, minsan, madaling tulungan yung pagtulong eh. Sige, sister, pagdadasal kita, ditundok na. Wala nang tulong. At sabi nga po dito, no? Sabi nga dito, whoever shut his ears to cry of the poor will also cry himself not to be heard. So, sayang, no? Baka mamaya, tayo naman yung, tayo may kailangan. Ganun din yung sabihin sa atin. Ako po, baka magpaiyak na doon, no? So, Proverbs 21:13. Sabi nga po, ignoring the needs of peers and sabi those who are the rebel, those who are vulnerable in our needs regarding to indifference and selfishness. We also cry out to be the answer to the people who refuse to help others. So, yun po yung pinapagin sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi nga po, no? Eksakto lang po tayo sa oras. Yan. Ito po yung mga paborito ng lahat. Kasi yung po ako eh, kung hindi yung paborito ko eh. Tapos na. Ano nga kasi, pagbiyahe pa ako, malayo, no? Sakay ka pa lang saan. Tapos, pagdating mo doon, siyempre, na-expect ko, galing ng Manila yung sticker. Tapos, di kailangan. Kinabahan ka, hindi ko yung nakagad. Diba? Tapos na. Sabi nga po, it is only thing for Christians to help others, and the most crucial way in which Christians can help others
is proclaiming the gospel. So, parang sinasabi, di ba? Pagtulong natin na sabi nga sa one of the places na natin magsamba sa ating Panginoon. No? At parang ka na nagpo-proclaim. Kasi nga sa gospel, more on nasabi ng pagtulong ng ating Panginoon. Perhaps you are called to lead and dedicate your life to share Christ with us and reach people. So, yun po yung ating conclusion. Pero, hindi ko na po i-explain. Ito na po ang explanation. The first day, ito po yung first batch na kita nyo sa UP, Bachelor of Science, Communication, yung isa naman, Human Resource, Science, Computer, and etc. and etc. No? So yan po yung ating first aid. So hindi ko lang po alam kung meron ng mga and even yan po yung Technopark, also hindi, yan po yung ating lahat natin yung. So yan po yung galing sa ating pagkulit. This is the second batch. Meron po dyan engineer, so at tama yung lahat po yan, may trabaho na nakakatulong yan. And the third batch, ito po yung ating nag-graduate po. Meron diploma, psychology, hospitality, psychology, information technology, and major so, pero mga produkto ng ating pagtulong, no? At hoping itong mga nani dito sa ating harapan ay maging ganyan sila. Pero marami gusto nyo rin maging ganito. Meron po tayo isang nagpapakit. No? So, siya po ay hindi po nagkakamali, nagano na, yung first, yung profession niya sa nagano po siya. At alam ko po, konting panahon pa, magiging pari na siya. No? So, hindi po ay galing po sa atin lahat. No? Ito po yung kasunod. Pero ang Westo po, by this time, so we have 70 scholars and all colleagues, no? So, yan. At ito po maganda dito. Next year, alam niyo po, after this AGW, no? Maniwala kayo sa hindi, if I'm not mistaken, 8 to 10 nag-graduate po. So, pag nakita nyo, siyempre, sa susunod natin, di ba? So, again, lagi po pinapanggit, yan po lahat ay galing sa atin. At yan po yung masasalamat ng ating po mga bata na ating mga tinutulungan. Para po sila rito, meron nandiyan na naman sila. Then I'm saying, thank you very much to all of you. No? So sa inyo po pagtulong. So once again, bigyan mo praise. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun po, kamusta po yung aking kaba? Ayos na. So, kung meron po kayong kaunting katanungan, ay binigay ko po natin ito kay Brother Abdiel. Maraming salamat po, Brother Larry. So, ayun na po, nakita niyo yung mga graduate na nakataba ng puso. Nakibahagi tayo nung success ng mga batang iyon. In our own little way, nakatulong tayo. Kahit piso ng tingin natin, nakatulong pa rin dahil nakapagpatapos tayo ng ating mga kabataan na magbabago ang buhay, hindi lang ng mga batang iyon, kundi kasama rin yung kanilang pamilya. No? God is good! All the time! Meron po kayong tanong, hindi po namin i-entertain. For now. I-reserva niyo po yung inyong tanong, ipasa niyo sa akin, or kay si Sally, papasok ko naman kay Brother Larry. Yung sagot niya, papasa sa akin, ipapasa ko na yung sagot. Ha? Pwede tatlo. Tatlong tanong. Meron daw tatlong tanong, pero bago po tayo mag-Q&A, nais po namin i-present sa inyo yung ating existing 8 scholars dito sa ating chapter. Yan. Tumayo kayo kung ayaw nyo masaktan.
tumayo kayo. Yeah. Ayan po. Actually, walo po yan. Ay, si Jessie. Sinundo ng tatay niya. So, nasa baba pa. Sinundo pa daw. Yung isa po kasi, yung anak ni Brother Dodo, galing pa ng school. May exam. So, ngayon nando. Ayan na. Ayan. Grand entrance. Grand entrance. Yung isa po, si Bernadette ay anak ni Brother Glenn Macarae. Yun po yung na-stroke. For your FYI. Pagkatapos pong umatin ng aming formation, nung kinahaponan, na-stroke. Buhay pa po, buhay pa. Buhay pa naman. Buhay pa. Oo. And si Bernadette po ay working student. So, nasa trabaho po siya ngayon. Hindi nakapag-undergrad. Nasa school daw. Din. So, hindi po nakarating. So, ayan po. I will present po sa inyo ang ating 7 scholars. Magpapakilala po sila sa inyo isa-isa. Dati ikaw ang nahuli. Okay? Huwag ka mahira. Huwag ka mahira. Kailangan natin kapalan mukha natin. Tignan mo mga mukha niya. Ang peso sign. Di ba? Dali! Okay. Ako nga po pala si Jessie PBC, 18 years old. And maraming salamat po dahil ginawa po ako bilang scholar ng angko. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Galing pa po siya ng school, kita niya naka-uniform pa. Perpetual po. BS Psychology po. Good evening po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay John Ray Ivan Y. Macalala. And 17 years old po. Nag-aaral po ako sa Asian Technology po sa Dita Santa Rosa. And yung father ko po is Reynaldo Macalala. Andito po. And yung mother ko po is si Annalisa Macalala po. Hindi po siya naka-attend ngayon kasi po pagod. And sabi po kasi doon, may nakalagay po kasi doon sa GC namin na sunod-sunod po yun nung ano pong work, papakilala po. And ang work po ng papa ko is family driver po siya. Then pag Sunday po, extra po siya dito sa simbahan bilang driver po ng mga COA youth, yung mga susundo po. Then yung mother ko po is extra lang din po siya sa Beller po bilang kasambahay po. Ayun po. Ayun lang po. Yun po. First year po, First Year College, Bachelor of Science in Hospitality Management po. Ayun lang po. Good evening po. Ako po si Mervin Bonavente. Taga-Bicol po ako originally. Pero lipat po kami dito. Mga magulang ko po sa Bicol. Hindi na po sila nakapagtrabaho kasi seniors na po. Kapatid ko po si Mario Bonavente po. Member po ng CFC. Nakikipanuloyan din po ako sa mga kapatid ko rin po nagtatrabaho. So, ano po, nagpo-part-time po ako nung natrabaho pa. May sale po sa Lazada, ma-absent po kami minsan. Kumita, ngayon 10-10 po, ganun, tatrabaho po, absent ng biyernes. So, nag-aaral po sa pamantasan ng Kabuyaw. Second year, diniday ko po ay Social Studies po, next year. Gusto kong pasalamat kasi natanggap ako bilang scholar. Malaking tulong din po yun sa akin para maka-survive sa pag-aaral ko kasi mahirap talaga sila. Magandang gabi po sa inyo mga titas and titas. Ako nga po pala si John Casey J. Pimentel, 21 years old, from Barangay Donces, Rosa, Laguna po. Panganay po sa apat na magkakapatid. Then, ang tinitake ko pong
course ay Bachelor of Science in Criminology. I'm 4th good student. Ang mother ko po ay si Janet Pimentel. Ang work niya po is company workers na po. Then ang papa ko po si Jerry Pimentel, utility service na po. Dito po sa Unbox Scholar dahil isa po ako sa napili para mabigyan ng opportunity upang matulungan makapunta sa pag-aaral ko. Ito po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Psyche O. Valiente at ako po ay 21 taong gulang at kasalukuyan po tumatahak sa kursong Bachelor sa Sekundaryang Edukasyon Major sa Pilipino at ako po ay nasa ika-4 na antas na po sa Magaling, magaling. Pilipino. At ako po ay bunso sa dalawang magkapatid. Ang nanay ko po ay isang marangal na production staff po sa printing po. At ang tatay ko naman po ay isang marangal na tricycle driver rin po. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagsuporta po sa akin ng angko at sa akin lang Tito Ariel po and Tita Sally po sa patuloy po paggabay po sa amin. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ollie. Ako po ay 18 years old. Panganay na anak ni Lenny at Mario Buenavente. Ako po ay first year college, kumukuha ng kursong Secondary Education Major in Filipino sa Polytechnic University of the Philippines. Nais ko pong magpasalamat sa CFC Technopark Chapter po kasi po naiintindihan po natin na hindi po lahat mayaman, hindi po lahat tayo contractor ang trabaho. Pero sa kabila po nun ay nakakapagbigay tulong pa rin po tayo. Kaya for that po, maraming salamat. Hello po, good evening po. Ako po si Hannah Janine Oliver, 19 years old po, and ang meron po ako pong course is Bachelor of Science in Tourism Management in Our Lady of Fatima po. At ang magulang ko po ay si Jando Oliver and Helen Oliver po. At ang nagpapaaral po sa akin ay si Del Salinas po, lola ko po, at saka po si lolo ko po is si Hector Salinas po. And then po, nagpa-part-time job rin po para po sa mga pambaon ko and gastos rin po sa school. At nagpapasalamat rin po ako unang-una po sa Jesus dahil binigyan niya po ako ng blessing para at makapag-aral po ng kolehiyo. At sa mga titos and titas po dito, salamat po sa inyo dahil pinagbigyan niyo po rin kami na may allowance din po para dagdag rin po ng tuition. Thank you po. Yung parents ni Hannah, participants natin ngayon sa CFP, ongoing CFP. Tinakot ko para umatin. Kaya sabi ko, tatanggalan namin ang allowance ng anak niya. Ayun, napilitan. Joke lang po yun, ha? Kusang loob, hindi ko po sila pinalo up na, sinabi ko lang before na pag-attend sila, pero hindi na ako nag-follow up. Sila na po ang nagkusang mag-participate sa ating CFP. So, ayun po, pinipresent ko sa inyo yung 7 for now. Yung isa wala pa. At ako po si Ariel Sarial, taking up Bachelor of Science in Home Economics, major in DPWH contracts. So, with that po, hinihiling ko po ang inyong suporta, tulong para sa mga pangarap ng mga batang ito. In our own little way, makakatulong tayo, mabibigyan natin sila ng magandang kinabukasan.
kinabukasan. Hindi lang sa kanilang sarili. Makatulong na rin sila ng pamilya. No? Huwag yan lang po titignan si Reynaldo Macalala. No. Dito, si Brother Boyan po, worker din po yan dito sa ating parish. Every Saturday and Sunday, siya po ang driver ng Rolls Royce ni Father. Wala lang pong payo. Hindi po, siya po nagsaservice. Tagahatid, tagasundo ng mga servers. Hindi lang po COA. Kasama ang UCM, LCM, kung meron, COA, kung pwede ka pati EMHC, sunduin yan. Kaso hindi na po. So siya po, parish worker din po siya. Ganyan din po yung asawa niya before is parish worker din. No? Ha? Pinaalis si Father Ernie? Pinababalik. Kala ko pinaalis si Father Ernie. Okay, sige. Hindi naman natin tinatanong. Sige po, so meron mo pong question. So meron daw, ilan? Kahit ilan daw, no holds barred. May tanong si Brother Richard. Ha? Sharing. Walang question, sharing lang. Okay. Actually, ito sa pinakitang slides ni Brother Larry, andun na yung susi po doon sa pagsunod sa 7 principle. Ano doon yung bata? So, pag tayo po, sinabi ng Panginoon, sa lahat ng teaching ng Panginoon, lagi yung sinasabi, be childlike. Parisan niyo ang mga bata. Sa pagtulong natin, tingnan niyo yung tinutulungan niyo bilang isang anak niyo, bilang isang bata. Mas madali po natin buksan ang puso natin sa kanila. At tulad ni Brother Larry, dependent siya sa Panginoon. Sinasagot ko yung kanyang pangangailangan. Ang bata pag nadapa, sabihan mo tumayo, ayaw tumayo, ay kaya niya. Dahil alam niya yung dependency niya sa magulang niya. Lalapit ang magulang, itatayo yung bata. So, andun yung sympathy ng isang magulang sa isang bata. Dahil tinignan niya yun as bilang anak niya. So, sa ating po pagtulong sa angkop, lagi po natin hihikayat na magbigay. Isipin po natin yung ating tinutulungan yung mga anak natin. So, sa lahat po ng, ako nagre-reflect po habang nagtutok si Brother Larry, sa lahat po ng turo ng Panginoon, lagi niyang sinasabi, be childlike. Yung po yung susi para madali po natin may sagawa kung ano man yung inuutos sa atin. Yun ang po. Thank you, Brother Richard. May tanong pa po ba? Sige, Brother Larry, ako magtatanong. Kailan ka mag-chapter na yun? Ito ba, Brother Larry, since meron tayong mga college scholars, sila lang ba ang alam na mag-take advantage or maging scholar ng angkop? Paano naman po yung mga magulang na gustong mag-aral? Kagaya ko. Undergraduate po ako. Gusto kong ituloy. Sister Sally, scholar ko na ako. Okay. So, ang sagot po doon ay hindi lang po lahat sila. Lahat po pwede pa. Dagdag po kayo ng scholars. Kasi po, ang sinasabi po natin dito is yung po nangangailangan. Alam po ninyo sa inyong chapter kung sino yung nangangailangan. All you can do po is si Brother Ariel po pala ang nagsasagot ko. Dapat po siya mag-profile. Pag hindi niya po pin-profile yung mga nandiyan sa inyo, hindi po madadagdagan. So dapat po mag-submit kayo ng profile. Papapulong po natin sa Manila.
So, at yan po naman ay madaling maging scholars. Kasi po, ang nagsasabi po dito ay tayo na dapat siyang karapat, dapat siyang tulungan. So, dapat ibigay po natin yung biyaya yun para po sa ating mga kailangan. Huwag niyo pong isipin, no, na dapat ito na, dapat lang. Alam niyo, minsan, kung ipapakita kayo mga slides, meron po chapter na 14, may 15, no? May 10, sa inyo 8. Alam niyo po ba before, dalawa lang ata sila dito sa inyong chapter, no? So, kayo pa naman yung mga number one giver, no? Yung cheerful giver na ano nyo. So, dagdagan niyo po yung scholars nyo. At atin po mapapaklo. Pagka, sa ganitong paraan, makikita po natin yung ating po mga bata na pinagulungan sa nasasakupan sa chapter ninyo, ay talaga po mabigyan natin ng makatulong din po siya sa kanilang mga magulang at sa pamilya nila po. So, pwede po, kahit ilan. Ano po yung sagot kahit ilan? Parents. Sa parents po ganito. Ano po? Sa parents po, pwede po natin sila tulungan din mag-aral. Kaya lang po, sa pag-aaral po ng parents, hanggang maaari po, yung po mga tech, yung mga vocational. Ano po? Yung po mga courses po, kahit anong gusto nila. Gusto nyo po nila lang mag-test na sa pag-unahin siya ng carpentry, NC1, NC2, NC3. So, pwede po yun. Pwede naman po siya kung ano po yung gusto nila. Halimbawa, baking, o ano po basta na under na pwede po siya makapagtrabaho after kanila po education at magamit po nila yung ating po na sinasabi natin national certificate. Ito kasi yung kailangan kalimitan. So, especially po sa mga tech, no? Yung mga technical courses, technical jobs. So, ngayon po, hinahanap talaga NC1, NC2, NC3. So, para po sa mga magulang, o sa ating po mga kapatid na gusto mag-aral para meron sila ng certificate, no? Allowed po siya. Same din po, profile din po ang same din. Same din. May pagkasok pa na ako. Gusto ko maging piloto eh. Piloto naman ako ngayon. Kasi driver na lang ng 4 wheels. So, meron pa pong tanong? Kung wala, manghihingi na ako sa inyo. Ito na po yung time para lumapit kami sa inyo, makiusap, upang masuportahan na po natin. Hindi lang po sila ha. Kasi po yung ating donation para po sa pangkalahatan. Hindi lamang po para sa mga batang nandito. Sa lahat po ng present ni Brother Larry kanina, na as of now, meron po tayo ilan? 70. Bukas po 71 na yan. Sasama ko yung anak ko. Bachelor of Science in yung ano yun? Taking up Humes. Sa De La Salle University. So, wala na po kayo tanong. So, muli po, nagpapasalamat kami sa inyong presensya, sa inyong pagdalo po dito sa appreciation talk na ginawa po ni Brother. Maraming salamat po at we are waiting for your donations. Salamat po at back po tayo ang announcement po. October 26, that's a Sunday, venue po natin, confirmed na Dominican College of Santa Rosa. Harap lang po ng ticket. No? 5 p.m. Ay, 5 a.m. Sorry. Let's start po 5 a.m. Magkakaroon po muna tayo ng mass. And after the mass, we'll go the usual global warm-up. No? Registration is 300 pesos. Pesos, no? Sana po, supportahan po natin ang AGW for this year. Gaganapin sa October 26. Brother,
Sino na magpo-close? Before po tayo, meron din pala ito, tayo palang ano ha, konting pakain si Mayora Sally. For donors only. Ha? For donors Yung for donor po, may butter. Yung wala, pandesal lang. Tsaka may kape. Ma'am, pagkatapos na. So, picture daw. ito na. Picture daw. O picture daw muna. Ano?